Magandang umaga po sa lahat at magandang araw po. Welcome back po sa aking munting channel po. At ito po yung coins na ito mga guys. At ito yung tatalakayin ko po para po ay may idea po kayo. At kung paano po natin din po ito maibenta po sa ating mga kaibigang coin collector. At ito din po mga guys ay patuloy ko pa rin po ito kinokolekta. Ayan po, baka sakali po at mapili po ang inyong coins. Ayan po, ako po mismo ang kukontak po sa inyo. At wag lamang po kayo magsawa po mga guys. At wag po kayo magagalit kapag yung coins nyo po ay hindi muna sa ngayon mapipili. Balang araw po ay magustuhan po natin yan. Ayan po. Ito po yung coins na ito mga guys ay mga commemorative coins. Ngunit po ito yung mga commemorative coins ay meron na itong mataas na collector value. Alamin lamang po dito sa video ito. Kung hindi nyo po ito nagustuhan ay skip nyo lamang po mga guys para hindi na kayo maagambala. Isa-isahin po natin ito para mas maintindihan po natin. Intindihin nyo pong maigi kung ano po yung sasabihin ko po dito sa video ito. Ito po ay 1994. Ayan po mga guys, ito po yung 2 pisong niyog. At ito mga guys ay kinokolekta ko po ito at binibili ko po sa lagang 600. Mahigit na po ito, libo na rin po. 600 up to 1,500 na po ang bibiling ko po nito. Ayan po mga guys, dahil nga po ito po yung coins na ito ay common pa lamang po ito, 2 pisong niyog. Ayan, ngunit po ito kasama po sa listahan dito po yan sa Pilipinas na merong mataas na collector value. Ito po ay common pa lamang. Ayan po. Dapat din po kung meron po kayo, huwag na po kayong mag-send ng mga wala na po sa kondisyon. Dahil nga po kapag wala na po sa kondisyon ang inyong coins ay talaga pong hindi na po bibilin po sa inyo. Sabihin pa sa inyo ng mga coin collector pass, ibig sabihin po at hindi po yan nagustuhan. At pasensya na rin po kayo na hindi po ako nakapag-reply po sa inyo. Yung iba po kasi na-replyan ko at iba naman po hindi. Ayan po, dapat din po kasi i-send nyo na po kaagad yung picture ng inyong coins. Ayan po, para po ay mapapansin po natin yan kapag araw-arawin nyo naman po, dahil araw-araw po ako nag-upload, para po ay araw-araw ko din po ma-check yung mga coins nyo. Ayan po, dito po 1994. Ayan po, makikita nyo po ang taon kung ano pong klaseng taon. Ayan po, 1994 lamang po mga guys. Ayan. At dito na po tayo nga guys. Ayan po. Ito po, makikita nyo po, 2 piso. Ayan, Republika ng Pilipinas. At ito din po mga guys, ay bihira na lang naman po makikita sa ngayon dito sa ating sirkulasyon. Kaya kung meron po kayo nito na 2 piso, ayan, pwede nyo na po yan ibenta at mataas na ang halaga po nyo. Kapag yun po ay mabenta naman po kayo sa market, ay pwede nyo naman po yan pataasan po ang kanyang value. Kaya depende rin po sa sili po, kung yun po ay maganda ang kondisyon, ay maganda rin po ang offer po sa inyo. Ayan po. Ika-100 taong kaarawan. Ayan po, makikita nyo po dito kung anong taon. 1892, 1992. Ayan po mga guys, ito po ay si Manuel Rojas po ito mga guys. Yan po. Kung ito po ay meron kayo, ay talaga pong ay huwag nyo na po yan pakawalan pa. Dahil nga po ito ay kasama din po ito sa listahan na mataas na ang collector value. Ayan po mga guys, ito po yung mga lumang barya ay talaga pong kada taon po ito ay tumataas po ang collector value po nito. Kaya wag na po itong baliwalain. Pwede niya po ibenta sa market o sa mga online o saan pa man o sa ating mga kaibigang coin collector. Ayan po mga guys, kung yun po ay magustuhan at mapili po inyong coins ay talaga pong kukontakin po kayo. Ayan. At dito lang po tayo. Ayan po. Dito lang po tayo mga guys sa maliit na kalabaw. Ayan po. Pansinin po natin maigi at titingnan po natin yung coins po natin kung yun po ba ay pwede nang ibenta. Ayan po. Dahil nga po
Ang ibig kong sabihin po na pwedeng ibenta, yung uncirculated po mga guys. Ayan po. Kung kapag yun po ay good condition po, ay kagaya po nito sa hawak natin, ay talaga pong bibilin po sa inyo yan kapag yun po ay mapapansin ng ating mga kaibigang coin collector. Kaya sabi ko nga po sa inyo, dahil po itong mga maliliit na coins na ito ay talaga pong masukli po rin sa inyo ng tunay na pera at libo-libo pa po ang halaga. Ayan po mga guys, ito po yung coins na ito, pwede nyo nang ibenta. Ayan po, sabi ko nga po sa inyo, libo na po ang halaga po nito sa coins na ito, na 1 piso na kalabaw po. Kapag yun po ganito po kakondisyon at mapapansin yan, ay bibilin po. Ito din po mga guys ay commemorative coins din po ito, itong 1 piso. Ngunit po ito ay 1 piso na ito ay talaga pong kasama po ito sa listahan na mataas ang collector value po dito sa Pilipinas. Kaya po mga guys, kahit po sa ibang bansa po ay nakasama din po ito sa listahan po mga guys. Ito po yung 1 piso na kalabaw. Ayan po, dapat sana po intindihin nyo pong maigi kung ano pong sasabihin po natin dito. Yan po, at meron din po tayong taon na dapat kung maigi po mga guys. Ito po yung mga video na nasabi ko po dito, dahil nga po ito po sa isang coins lamang po mga guys ay ang laki na po ang may tulong po ito sa atin. Dahil nga po, sabi ko nga po, bilhin po sa inyo ito, libo po ang halaga po nito. Ang iba po kasi mga guys at hindi po naniwala na meron na itong collector value po. Kaya po mga guys, okay lang po yun na hindi kayo maniwala, nasa inyo po yun. Depende rin po sa mga coin collector, hindi po magkakaparehas po mga guys ang aming coin value po na ibibigay po sa aming mga followers o sino pa man dyan na mga tao kapag yun po ay maibilan po natin. Ayan po mga guys, ito naman po mga guys, dito lang po tayo. Ayan, ito po ay 25 centimos na Juan Luna. Yung po nung nakaraan po ay ito po ay natalakay ko din po ito nung nakaraan. Ayan, ito po ay nakalagay po dito ang bagong lipunan. Ayan po, at meron din po tayong taon na dapat din po natin hanapin. Ito po yung taon na to ay 1982, at dito naman po sa kanyang harapan ay 25 centimos po ang ating makikita. Ngunit po ito ay 25 centimos na ito ay talaga pong commemorative coins. Yan po, common pa lamang po ito at nag-circulate pa rin ito mga guys. Yan po, Republika ng Pilipinas, at makikita po natin ang imahe po ni Juan Luna. Ayan po mga guys, ngunit po ay meron po ako dito na rare po nito ay mataas po ang collector value po niyan. At dito po mga guys, ito po yung commemorative coins ay nasa 600 pesos pa lamang po ito. Ngunit po ay nagkadepende pa rin po sa kondisyon ng inyong coins. Yan po, sabi ko nga po sa inyo, sa bawat po isa ay libo po ang halaga. Kaya wag, patuloy lamang po kayo na magbenta ng inyong coins, dahil po sa oras po na makita at mapapansin yan at magustuhan po ay talaga pong bibilin po sa inyo yan. Yan po, dahil nga po ito po ay isa po ito sa aking kinokolekta. Ayan po mga guys, sana po ay meron kayong naintindihan nyo po ang mga sinasabi ko po dito sa video ito. Ayan po, hindi po ako pumipilit po sa inyo na ito ay patuloy kayo. Ang pinipilit ko lamang po sa inyo ay patuloy lamang po kayo na magbenta ng inyong coins. Ayan po, hindi ko po kayo sinasabihan na hindi nyo na po ibenta yan. Ang sabi ko po sa inyo, ibenta nyo po, para dahil nga po itong mga coins na ito ay malaking tulong din po ito sa atin. Isang coins lamang po na malaki na rin po ang halaga. Ayan po mga guys, sana po naintindihan nyo po maigi ang aking sinasabi, at itong video ito ay para po sa inyo, para po may idea po tayo kung ano pong klaseng mga coins ay na dapat po natin ibenta. Salamat po sa lahat. Yan po, and God bless po.